Hello mga ka-agrit, magandang araw po sa inyo lahat. Update ko lang po kayo dito sa ating sabog tanim na madalang. Naalala nyo po itong ating sabog tanim na madalang na Jasmine 479, 25 kg per hectare lang ang seeding rate. Ngayon po is nasa 45 days na po to. At sinasabi ko po sa inyo, pagdating ng 45 days, dapat ay walang sira ang dahon ng ating palay, no? Walang sira ang dahon, walang damo. At nakontrol na natin ang lahat ng mga problema natin dyan before po umabot ng 45 days. Tingnan po yung suhi, oh. Grabe ang suhi ng palay natin. Pansin nyo po ba yung dalang nyan? O yung sa ilalim nyan, parang tanim, oh. Pero yan po ay sabog. Diyan natin makikita po na kailangan talagang may space yung pagkakasabog natin para magkaroon ng canopy at magkaroon ng pagsuhi. Kaya po doon sa nag-comment na yung pagsasabog daw ay dapat makapal para kahit hindi na po sumuhi, ay mali po talaga yon. Magkakasakit, magbabatik-batik ang palay, maninilaw, kakaproblema po kayo ng malaki pagka ganon, hindi po magsusuhi. At ang suhi po kasi, yun po yung nagbibigay ng magandang butil eh. So mapansin niyo po ang ilalim, oh, medyo madalang talaga sa tingnan sa ilalim. Pero pagdating sa ibabaw, ay masinsin, no? So pagdating po ng 45 days, ang ginagawa po natin dyan ay pagsisiyasat po talaga. Dapat hindi talaga tayo makakita dyan ng mga adult na leaf folder at saka adult na stem borer, yung mga parong-parong puti. At saka dapat po wala na rin tayo nakikita dyan na kahit isang pirasong atang niya, no? Kasi yan talaga yung problema natin kapag meron pang atake yan. At saka yung dahon po, dapat talaga wala talagang ka-damage. So mapapansin naman natin na yung dahon ay walang sira. Maayos po yung puno ng palay. Pagka ganyan ay okay na po to. Actually kahit hindi ka na magpabaon eh, so nakontrol na po natin yan. So yun yung importanteng tip natin. Ngayon kung meron po kayo napansin yan na mga sira-sira dyan sa dahon, ay dapat po ngayon na gagawin yung tinatawag natin na pabaon. Ngayon tayo mag-i-spray ng at least 1 hanggang 2 klaseng insecticide para makontrol natin lahat ng peste. At ngayon din tayo mag-i-spray ng fungicide kung kinakailangan. Ang isa pong importante rito, yung tinatawag na foliar fertilizer, no? Mag-i-spray po tayo rito ng Probayo. Uulitin natin ng Nembesidin para sigurado na 100% malinis na po itong ating palay. Bago po maglabasan ay taboy na natin ang peste, nakontrol na po natin siya. Pinaka-iniiwasan po natin dyan, yung maglabasan po yung palay na mayroon pang damage yung palay natin, may mga insekto ka pang nakikita dyan, ay sigurado po magkakaproblema po kayo dyan. Pagdating na naglalabasan na yan, mangingitim ang bunga ng palay kasi nandyan na, matake na dyan yung leaf folder, matake na dyan yung stem borer, matake na dyan yung atangya. So may problema po ang farmer dyan sa ganyan. So late na po yun, meaning to say nasa advanced stage na po yung mga peste. So tandaan natin na sa pagdating ng 45 days, dapat po malinis po ang dahon ng palay. Yun po yung ating update sa inyo for today. Today is February 28, 2024. So exactly 45 days po itong ating palay na isinabog. Ang kakaiba po dito, ito po ay zero abono method. Ito po ay rejuvenated lang yung lupa natin. Walang ginamit na synthetic fertilizer, walang ginamit na organic fertilizer. And yet, ganito po ang itsura ng palay. So ito po yung pinupuntahan ng technology natin kapag dire-diretso po kayong nag-aalaga ng lupa. Nagiging rejuvenated yung lupa na ibabalik natin yung sariwang lupa, halos katulad o sobra pa sa dati nung atin itong binuksan. Nawala na po yung toxin sa lupa natin, nawala na po yung depletion o hindi na po siya depleted soil. So ito na po, rejuvenated, rehabilitated at saka na-conserve na po natin yung nutrients dun sa lupa. So patuloy lang po tayo dito sa ating technology ng pangangalaga ng lupa para papunta po tayo dun sa tinatawag na sustainable farming. So yun po yung ating update sa inyo for today. Maraming salamat po mga ka-agrit. Lagi natandaan sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers ang Bida.